Iwasan mo itong gawin sa pera, lalo na kung meron ka na nito. Ayon po kay ma'am, ang kanilang alakansya ay nasa sahig. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang dapat na ginagawa ninyo sa lagayan ninyo ng pera o sa inyong mga wealth jar o mga money jar ninyo? At sasagutin na rin natin yung comment ni ma'am tungkol naman po doon sa ritual sa luya at yung comment din ni ma'am na yung paglalagay ng perang papel sa bulsa at yung comment din ni ma'am tungkol naman po sa lagayan nila ng bigas na nasa cabinet at yung comment din ni ma'am tungkol naman po sa mga Lucky Charm bracelet na nahawakan ng iba nang hindi sinasadya. Ano ang gagawin kapag nahawakan ng iba yung pampaswerte mo? Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ayon po sa comment ni ma'am, sila daw po ay mayroong alakansya na gawa sa metal at ito ay nakalagay sa sahig. Ma'am, ayon po sa feng shui, ang pera na nakalagay sa sahig ay nagdudulot po ng inauspicious energies. Maaari itong maging dahilan ng disrespect sa pera at ang wealth energies na na-accumulate na ninyo, yung nakuha na ninyo at naipon nyo dyan sa alakansya ninyo, ay napupunta direkta sa earth at hindi ito nagdudulot ng swerte. Minsan po nagdudulot ito ng draining energies, kinakailangang iangat yung alakansya. Okay? Kung may malilipatan ka sa alakansya mo, pwede mo ilagay yan, ilipat mo. Ngayon kung wala, dyan lang sa area na yan, ipatong mo, ilagay mo sa elevated na patungan para po hindi siya direktang nasa sahig at hindi nadidrain yung wealth energies na meron yung alakansya mo po. Yung metal na alakansya po ay isa sa mga magandang uri ng alakansya dahil ang metal po ay mayroong protective energies at discipline. So, ibig sabihin hindi siya magagasta ng basta-basta. Magagandang uri po ng alakansya mga madam, mga sir. Kung nais ninyo na mag-alakansya, pwede kang pumili ng ceramic. Pwede ang wood. Pwede po yung mga alakansya na may nakalagay na Chinese characters. Pwede yun. Pwedeng yun ang gawin mong alakansya. Iwasan mo yung plastic. Ang plastic po kasi ay dinedrain ang wealth energies. Kaya't kung nais mo na makaipon ka talaga, ilagay mo ito sa lalagyan na hindi plastic. Kung ang alakansya mo naman ay jar, halimbawa glass jar, gusto mo, pwede yan pero ilagay mo sa loob ng cabinet para hindi direktang nakikita ng ibang tao. Okay? So, ito po ay ayon sa feng shui, mga madam, mga sir. Ngayon, kung halimbawa po, si sir o si ma'am, ayaw niya na iangat yan kasi sa anumang kadahilanan, sapinan mo po ng bagong rag, bago po yung hindi pa nagagamit. Pwedeng sapinan yan. Okay? Kinakailangan din po lagyan ng takip para hindi direktang nakikita yung alakansya ninyo ng sino man na pumupunta or bumibisita sa inyo. Para po may protection ito. Kasi kapag kitang-kita talaga na yan na alakansya, draining energies yun, nauubos siya. Or nagdudulot yan ng pagkaubos. So kaya siya tinatakpan, pwede lagyan ng tela or anumang pwedeng pantakip para hindi siya direktang nakikita na yan ay alakansya. Para po sa comment ni ma'am tungkol po sa ritual sa luya, saan mabibili yung Chinese coins? Ma'am, meron tayo dito sa baba. May products po dyan. May Chinese coins dyan na mura lang po yan. Pwede mo i-click yan para makita mo yung presyo. At kung pwede ba itong ma-deliver sa area mo. Makikita mo po yan. At para din po sa comment ni ma'am tungkol sa kapag nagkaroon na ng sibol yung luya, ano ang gagawin sa coins at sa bigas? Kasama po yan na ilalagay sa paso. Mga madam, mga sir, bakit? Ang bigas po ay offering natin sa earth para protectionan tayo at mas umakit pa yan ng good luck energies para sa atin. Okay? At para doon sa comment ni ma'am din na okay ba or pwede ba
or ang paglalagay ba ng perang papel sa bulsa ay, ayon po sa feng mga madam, mga sir 'no, yung, perang papel po ay hindi advisable na madalas mong ilalagay sa bulsa mo. Kasi ito ay naiipit, natutupi yung pera. Mas maganda po kung bibili ka ng long wallet at doon mo siya ilalagay, nakatuwid po siya at hindi nakayupi. Kasi mas umaakit ito ng good luck energies at hindi rin magandang ilagay yung perang papel sa likod na bulsa mo. Malas po yung gano'n, ayon po sa feng mga madam, mga sir. Okay. So, at para po sa comment ni ma'am, ito po napakahalaga nito mga madam, mga sir, dapat alam ninyo ang gagawin. Marami tayong pampaswerte sa bahay, may mga wealth deity tayo, mga Buddha natin, mga money frog natin, crystal bracelet natin, at marami pang iba. Kapag yan ay nahawakan nila, nagkakaroon po yan ng inauspicious energies at hindi swerte ang maidudulot niyan sa atin. Ngayon, kapag nakita mo na hinawakan niya ng hindi sinasadya or kahit sinasadya nila, curious sila, ang gawin mo 'pag umalis na yung tao, kinakailangan i-cleanse mo yung kung ano man yung hinawakan niya. Halimbawa po, hinawakan niya yung sabihin nating statue mo, Buddha statue mo hinawakan niya, sabihin na natin na gano'n. Ang gawin mo kung meron kang towel diyan na malinis, bago, hindi pa nagagamit, or kung ano mang maliit na tela na hindi mo pa nagagamit, bago, kumuha ka ng tubig, hindi po tubig sa gripo. Kung may mineral water ka, mga madam, mga sir, lagyan mo ng konting asin yon at isawsaw mo doon yung tela or maliit na towel na hindi mo pa nagagamit, bago. Yun ang gamitin mo pampunas. Bago mo gawin, kailangan po magsindi ka ng insenso, 3, bago mo gawin, para po pagpapaalam sa Buddha na siya ay lilinisin mo. Okay? Kasi po, hindi hindi dapat basta-bastang nililinis yung wealth deities natin, maliban na lang kung talagang nahawakan 'yan, okay. Ang pamamaraan po ng paglilinis nito ay dapat po hindi ka gumagamit ng mga, gamit na nagamit na, kagaya ng pamunas po, yung towel or kung ano man 'yan. Huwag kang gagamit ng mga wipes or tissue, disrespect 'yun. Alalahanin natin 'yan ay wealth god. Kung, wala ka pa, bumili ka po, mura lang naman yung mga maliliit na towel or bimpo, bilang panlinis sa wealth deities na meron tayo. Okay. So yun ang gawin, gano'n din sa mga money frog na meron tayo. At yung, crystal bracelet natin medyo madali 'tong linisin 'pag nahawakan ng iba. Tanggalin mo yung crystal bracelet mo, itapat mo sa gripo, sa running water 'yan. At isipin mo na natatanggal na yung energies nung nakahawak niyan sa'yo. Kung wala kang gripo, tabo, magpabuhos ka sa sino mang kasama mo diyan para tumutulo yung tubig. Para habang, nakapatak 'to sa crystal bracelet mo, naki-cleanse ito, okay. Dapat alam natin or alam ninyo kung ano ang gagawin kapag nahawakan ito ng iba. Kasi po nagdudulot 'yan ng inauspicious energies at dapat mo rin 'tong tandaan. Mga madam, mga sir, pagdating naman sa mga wealth deities ng iba rin. Halimbawa po, ikaw naman, tandaan mo 'tong maigi mga madam, mga sir, ha. Kung ikaw ay mapupunta sa bahay ng kaibigan mo at may makikita kang mga wealth deities doon, mga pampaswerte na sa tingin mo bago sa paningin mo or maganda sa paningin mo, 'wag na 'wag mong hahawakan 'yan, okay. Bakit? Yung inauspicious energies na meron sa tahanan na kinuha or in-accumulate ng mga wealth deities nila, kasi po nagbibigay ng protection yung mga wealth deities, mga wealth god natin, nagbibigay ng protection 'yan. Ngayon yung mga inauspicious energies, kina-capture nila 'yan at kini-cleanse nila. Kapag hinawakan mo sila at hindi ka ka-miyembro ng pamilya nila, kung kamag-anak ka, okay lang, pero kung hindi, makukuha mo yung negative energies nila. Kaya't ingat sa paghawak-hawak ng mga pampaswerte ng ibang tao. Kasi baka malasin ka, okay. Makukuha mo yung kamalasan nila. Paano 'yan? Kung yung tahanan na napuntahan mo matindi-tindi yung inauspicious energies nila dun, makukuha mo yun. At paano na lang din kung hindi mo alam ang gagawin? Pag-uwi mo, natulog ka lang or nagpahinga ka lang, nandyan sa'yo yan, okay.
So, kung sakali na nangyari sa inyo 'yan na, nakahawak kayo ng mga pampaswerte ng mga kaibigan ninyo, hindi ninyo kaanak, mag-salt bath ka. Kapag maliligo ka, yung timba lagyan mong konting asin at patakan mo ng konting kalamansi. Para po ma-reset yung energies mo at maibalik yung wealth energies na meron ka or, maalis yung negative energies na maaaring nakuha mo mula doon sa paghawak mo. Kasi yung iba, kapag nagagandahan tayo, 'di ba, nahahawakan natin 'yan. Kaya lang hindi lahat ng maganda sa paningin, maganda talaga para sa atin. Sometimes po kasi pinoproteksyonan sila nung inilalagay nila. Kaya't maging maingat tayo sa paghawak-hawak lalo na ng mga pampaswerte. Kasi lahat ng na-accumulate nila, kay swerte, kay malas, makukuha mo. Okay? So isa yan sa dapat mong pakatandaan kung ikaw ay mapupunta sa mga area na mayroong mga wealth deities. Maliban po sa temple, sa simbahan, maliban kasi yang mga yan, cleanse area talaga yan. Okay? Hindi kagaya yan ng tahanan na wala namang nagki-cleanse doon. Okay? So magkaiba po ha, ang tahanan at yung mga lugar na kagaya ng simbahan at templo, magkaiba po yun ha. Mga madam, mga sir, so maraming salamat sa panonood po. Kung may tanong ka, comment ka. Kapag nabasa ko yan, yan ay aking sasagutin. Salamat po.